Hello guys mga ka-offshore, welcome back to my Facebook page. Paano daw ako naging isang offshore crane operator? Eh wala naman daw akong in situ, in C3. At ewan ko, hindi ko alam kung bakit. Panoorin mo lang yung video ko. Hello guys mga ka-offshore, welcome back to my Facebook page. Ayan mga ka-offshore, nandito tayo ngayon sa ating crane. Gusto kong sagutin yung tanong ng isang ating follower mga idol, kung paano daw kumuha ng crane certificate. Ito guys, para lang sa kaalaman nyo, base lang sa experience ko ang ipapaliwanag ko sa inyo mga idol. Kasi hindi ako nakakuha ng mga stage 2 na yan sa Pilipinas, stage 3 na yan. Yan. Kaya ang ipapaliwanag ko lang mga idol ay base lang dito sa experience ko dito sa offshore, kung paano ako nakapunta dito at kung paano ako nakakuha ng crane certificate. Ayan mga idol, unang-una, nag-apply ako, ang dala ko lang ay driver license na may code 8 at certificate galing sa aking company. Ayun nga mga idol, napakatagal na nun, 19 years na mga idol. Kaya ngayon, marami ng mga hinihingi na hindi ko na pwedeng ipaliwanag sa inyo kung saan nakukuha at kung paano kumuha at kung magkano, dahil hindi ko pa yun na-experience mga idol. Pasensya na doon mga idol sa mga ibang nagtatanong na hindi ko nare-replyan, yung ibang nagmi-message na hindi ko nare-replyan. Okay, fast forward. Nakarating na ako dito ngayon sa Saudi Arabia mga idol. Yung company pala namin mga idol, may 2 options sa bawat crane operator na apply. Pag pina-exam ka sa ngayon sa certificate na para sa offshore, pag pumasa ka doon, magiging offshore ka. Kung hindi naman mga idol, ay sa onshore ka lang, magiging isang crane operator ka lang sa onshore. Kaya yun mga idol, ang nangyari, pina-exam muna ako sa offshore. Ngayon mga idol, pupunta tayo sa Daharan, meron doong school, tawag doon, doon kayo magti-training, mag-exam. Ngayon, mag-i-exam muna kayo doon mga idol. Marami rin mga tanong. Nasa 70 yata o 100% din yata yun ang tanong mga idol. Ngayon, pag pumasa kayo doon mga idol, lalabas na naman kayo, pupunta kayo doon sa isang ang ginagamit lang doon mga idol, parang Tadano na 30 tons lang yata yun. Halimbawa 5 kayo, kayong 5, mag-outrigger muna kayo. Halimbawa ikaw na una, mag-outrigger ka. Kailangan yung iyong gulong mga idol, kawang ng 3. Kailangan na naka 3, ang tawag 3 inch ba yun? O, 3 inch na nakakawang yung gulong mo sa lupa. Outrigger mo yan lahat, label. Tapos, na-label mo na. Ngayon, yung next naman sa'yo, siya naman uli yung magbababa. Bababa naman niya yung outrigger, ipapasok na naman niya uli. Out in, out din lang yung outrigger. Pag natapos na kayong 5 mga idol, okay, akyat na naman uli kayo isa-isa sa taas. Pag-ooperate naman kayo, bibigyan naman kayo ng signal. Mayroong doon kuminsan ay 4 na pirasong drum, tapos siya nakalagay sa palita. Bubuhatin mo yung mga idol, tapos bubum down mo na sa level na hindi bumaba, hindi tumataas. Tapos iswing mo siya, bubum up na nali. Ganon kayo, parehas-parehas lang yung gagawin nyo doon mga idol. Halimbawa 5 kayo. Ngayon mga idol, nakapasa ka na ngayon doon, ay congratulations, kasi ma-offshore ka na. Pagdating sa offshore mga idol, pagdating ko na naman dito mga idol, siyempre walang ganito sa Pilipinas, hindi natin alam ito. Pero mabait ang mga tao dito mga idol. Pagdating mo dito mga idol, tuturuan ka uli nila. Unang-unang step, ituturo na naman sa iyo uli kung paano. Ito ganito mga idol, yung unang-una kong ginawa. Ayan mga idol, ito yung unang-una kong ginawa pagdating ko dito mga idol, kasi hindi natin kabisado, di ba? Tuturuan ka nila ngayon mga idol, bibigyan ka nila ng papel, checklist. Ituturo nila ito, ganto, chichikan mo diyan, tapos pag hindi naman siya gumagana at may problema, ngayon ilalagay doon kung ano yung problema mga idol, not working or kailangan grasahan, something like this. Tapos ngayon, tuturuan ka na nila kung paano papagalawin yung crane, kung paano unang-una ay pag-start, kung paano siya pa-startin. Lahat ng galaw mga idol ituturo sa iyo. Tapos pag marunong ka na, sasabihin ng supervisor sa iyo kung ready ka na, ay papupuntahin na dito yung
mag-i-exam ulit sa'yo. Mag-i-exam ka ulit dito mga idol sa offshore. Iba yung certificate na natanggap mo doon, iba rin yung magiging certificate mo dito. Magiging dalawa yung certificate mo ngayon. Pang offshore na talaga yung mga idol. Kaya pag nakapasa ka dito, dito ka na. Offshore ka na talaga mga idol. Kaya ang gagawin mga idol, ganito yung ginawa sa akin pagdating sa akin ng crane inspector. Binigyan na lang rin ulit ako ng checklist. Pagbigay niya sa akin ng checklist mga idol, akit ako dito sa crane, chichikin ko rin niya, pupunta ako doon sa dulo. Punta ako doon sa dulo, tapos sa mga motor, mga grasa-grasa dyan, titingnan. Chikan mo na ng chikan mga idol. At hanggang dito sa pagbukas na lang mga idol. Hanggang dito ka na lang sa pagbukas ng motor. Yan, pag nabuksan mo na siya ng ganyan mga idol, hintayin mo na lang mag-clear yung computer. Ayan, tapos kunin mo na yung mga message niya dyan. Ayan mga idol, pag nabuksan mo na ng ganyan, wag na muna siyang pa-startin. Wag ka muna magpa-start kasi hintay mo pa ulit siya na magbigay ng isang signal. Ngayon, pag nandito ka na, tapos ka na dito sa pag-checklist, baba ka ulit mga idol. Pagkababa mo dyan, bibigay mo yung checklist at pagtingin niya okay. Ngayon ay bibigay naman sa iyo ulit yung panaybagong papel na naman mga idol ang ibibigay sa iyo. Bibigyan ka naman ng panaybagong papel para na yun sa pag-start ng iyong pag-exam. Di ngayon mga idol, pag-start mo ngayon ng crane, boom up mo muna yan, hindi pa yan magbibigay ng signal sa iyo. Tapos pag naka-boom up ka na, magbusina ka na. Pip pip. Ngayon pagka-busina mo mga idol, ituturo na magbibigay na sa iyo ng signal. Nakaready na rin yung bubuhatin yan. Kuminsan scaffolding o kaya oil drum. Ayun mga idol, pagkasabit mo pa lang mga idol, naangat mo pa lang siya ng mga ilang pa lang, mga 1 meters pa lang angat mo ganon, stop na yon siya. Pagka-stop noon mga idol, ililista mo na yung mga idol yung iyong load. Ayan mga idol, ililista mo itong load mo, capacity, yan, radius, boom angle. Yan lang naman yung kadalasan ng tanong doon mga idol. Boom angle, radius, capacity, at actual load. Susulat doon mga idol. Tapos ngayon, gagawin niya ngayon, papaboom down ka na naman niya hanggang doon sa dulo. Yan, hanggang sa dulo, na hindi bumababa, o hindi tumataas, hindi bumababa yung load mo. Tapos pagdating doon banda doon mga idol, ay i-stop ka na uli. Ililista mo na naman uli yung iyong boom angle, radius, at yun sa maximum load mo. Tapos yung iyong actual load ay hindi na yung magbabago kasi yun na lang rin yun, wala ka nang dinagdag dun. Itong tatlo lang na ito magbabago mga idol, ito. Yan lang yung magbabago dyan. Tapos yun mga idol, pag ganun lang, napakasimple lang mga idol, di ba? Pag ibalik na lang uli yun dito, ganun pa rin yung proseso pagkabalik kung saan mo siya na kinuha, dun mo na lang siya uli ibalik. Tapos wala na, pag nagsabi ng stop, stop na muna mga idol, baba ka na, ibigay mo muna yung papel. Pag naibigay mo na yung mga papel dun mga idol sa baba, ayun na, magkuka na yun. Pwede ka na rin bumalik sa taas, isipti mo na yung crane mo. Kailangan yung pag-sipti mo pa rin mga idol, ay hindi hari-hari kasi kahit tapos na yung exam mo doon, kung nagbababa ka na ng crane mo ay pari-hari ka pa rin, ay counted pa rin yung mga idol, mayayari ka pa rin doon. Kaya paalala ko lang, ingat na ingat talaga tayo mga idol sa galaw para hindi tayo makitaan na malikot yung ating crane. Ayun lang mga idol, maraming salamat. Thank you for watching. Sana ay naintindihan nyo yung explain ko mga idol. Thank you. Bye bye. God bless. Please follow, like, and share. Hirap ng buhay pag sa offshore, lalo na kapag crane operator. Sadyang napakadelikado, buhay ang taya kapag nasa trabaho. Mga ka-off
offshore. Ako pala si Anthony Gado, isang crane operator mula Oriental Mindoro. Ako ang naglalagay ng mga bakal sa ilalim ng karagatan upang gasolina ipunin. Sobrang delikado, buwis buhay ang trabaho. Tiniis ko ang lungkot sa pamilya'y napalayo. Kahit na mahirap, linakasan aking loob. Kailangan pusong bato at di basta natatao. Sipag at tiyaga, dapat marunong makisama. Samahang offshore, kailangan may harmonia. Iba't iba ang lahi, magkaibang ugali. The best pa rin Pinoy sa trabaho, walang masabi.